Kabanata 1471, ang sekta ng nakatagong Tianyin. Sa pagtingin sa walang kabuluhang hitsura ni Huazi, hindi napigilan ni Qin Yu na ngumiti at sabihin, sige, ang gagawin ko ay. Bahagyang tumango si Huazi at sinabing, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Sana ay hindi masama ang iyong kapalaran. Sinabi ni Qin Yu, ibabalik ko sa iyo ang parehong mga salita. Nang marinig ito ni Huazi, hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, Qin Yu, ang mga tao sa mundo ay labis ang pagpapahalaga sa iyo. Iniisip nila na sa iyong maliit na kakayahan, maaari mong pamunuan ang mundo dahil hindi pa sila nakakita ng isang tunay na eksperto. Sa aking paningin, ikaw, Qin Yu, ay walang halaga. Kaya kitang durugin hanggang mamatay gamit ang aking mga kamay. Tinaas ni Qin Yu ang kanyang kilay at sinabing, bakit kailangan mong magsabi ng ganyang kalokohan? Pagdating ng panahon, makikita natin kung sino ang tunay na pakikitungo. Malamig na sumingot si Huazi. Pagkatapos, tumingin siya kay Juwo at sinabi, Lord Juwo, sana hindi mo protektahan si Qin Yu pagdating ng panahon. Kung siya ay namatay sa aking mga kamay nang hindi sinasadya, lalapit ako at hihingi ng tawad sa iyo. Pumunta ka sa impyerno. Bumalik ka at sabihin kay Yongji na kung mamatay ka, ipinapangako kung iinom ako ng alak at kakain ng karne sa iyong libingan, sabi ni Juwo habang kinukusot ang kanyang mga mata. Malamig na sumingot si Huazi. Hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na para umalis sa bundok ng Huaning. Hinaplos ni Qin Yu ang sulat ng hamon, nakaramdam ng kaunting kainahinala sa ilang sandali. Hindi pa nakita ni Qin Yu ang Huazi na ito dati. Bakit bigla na lang siyang hamanin? Ito siguro ang intensyon ni Yongji, sabi ni Juwo na may malamig na nguso. Ang intensyon ni Yongji. Medyo nagulat si Qin Yu. Napabuntong hininga si Juwo at sinabing, walang masyadong ginawa si Yongji nitong mga nakaraang taon. Ngayon, bigla siyang nagpadala ng isang tao para hamanin ka. Natatakot ako na mayroon siyang masamang plano. May ilang pagdududa din si Qin Yu. Palagi niyang nararamdaman na mukhang hindi mabuting tao itong si Yongji. Medyo hypocrite siya. Lalo na pagkatapos ng huling pagkikita, napakasama ng impresyon ni Qin Yu sa kanya. Saan kanya nakilala? Tanong ni Juwo. Pinuksan ni Qin Yu ang liham ng hamon at tumingin. Sinabi niya, ito ay isang lugar na tinatawag na Yin Palace. Yin Palace. Never heard of it? Umiling si Juwo. Anong oras na? Makalipas ang 3 araw. Sumimangot si Juwo at sinabing, 3 araw. Tapat na ba ang oras? Napangiti si Qin Yu at sinabing, walang masyadong oras. Hindi na kailangang gumawa ng anumang paghahanda para harapin ang isang walang tao. Sinabi ni Juwo sa malalim na boses, Qin Yu, huwag mong maliitin ang kanyang mga inaalagaang lalaki. Ang sabi-sabi ay ang bawat isa sa mga anak na inaalagaan ni Yongji ay isang nangungunang henyo sa South Province. Hindi lang yan, si Yongji ay nag-cultivate sa loob ng napakaraming taon at masasabing may kakaibang kakayahan. Not to mention na kabisado ito ng kanyang foster son, dapat ay mayroon siyang 70 hanggang 80% chance. Huwag mo siyang maliitin. Tumango si Qin Yu at sinabing, alam ko. Kung tutuusin, gusto ko ring makita sa sarili ko ang mga kakayahan ng 3 baliw na ito at 3 natatanging kakayahan. Sa ngayon, wala akong mga kwalifikasyon para makipaglaban kay Yongji, kaya gagamitin ko ang kanyang disipulo bilang halimbawa. Walang sinabi si Juwo, ngunit nakapagdesisyon na siya. Kung talagang hindi kayang talunin ni Qin Yu si Huazi, tiyak na ililigtas niya ito. Para naman kay Juwo, wala siyang pakialam sa moralidad at moralidad. Ililigtas niya muna siya. Pagkatapos noon, dumiretso si Qin Yu sa cultivation room. May natitira pang 10 nascent soul peel. Ang 3 araw ay dapat na sapat na oras. Ang tanging bagay na nakapagpalungkot kay Qin Yu ay pagkatapos na makalunok ng 70 nascent soul peel, hindi pa rin ito sapat para suportahan siya sa paghakbang sa makapangyarihang kaharian. Hindi man lang siya naka-recover sa kanyang peak condition. Malinaw, minamaliit ni Qin Yu ang espiritual na kapangyarihan na kailangan ng kanyang katawan. Sayang. Mamantong hininga si Qin Yu. Siyempre, naintindihan din ni Qin Yu ang dahilan.
Sa kanyang pangangatawan, kung hindi niya makakamit ang balanse sa pagitan ng yin at yang, kakailanganin niya ng malaking halaga ng espiritual na chi upang linangin. Kung makakahanap ako ng dark energy grave, sa tingin ko ay magiging mas mabilis ang cultivation ko, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Pinlano niyang humanap ng dark energy grave para pumasok sa pag-iisa pagkatapos ng labanan at magsumikap na humakbang sa makapangyarihang kaharian ng sabay-sabay. Sa labas ng mundo, mabilis na kumalat ang balita ng Wazi na nagbigay ng hamon kay Qin Yu. Hindi alam ng lahat ang pangalang Wazi, ngunit nabigla sila sa titulong anak ni Mr. Yongji. Sa loob ng napakaraming taon, si Yongji at ang kanyang kinakapatid na anak ay palaging nananatiling mababang profile at halos hindi nakikilahok sa anumang mga pagtatalo. Ngayon, bigla silang nagkusa na maglabas ng hamon kay Qin Yu, na nakakagulat. Mukhang pinaplano ng mga ampon ni Yongji na lumabas. Oo, kung higit sa 100 foster sons ang lalabas, tiyak na magiging extraordinary force sila. Ito ay hindi maaaring makatulong. Sino ang nagsabi kay Qin Yu na napakalakas? Ang mga anak na inampon ni Yongji ay malamang na hindi maupo. Para sa isang oras, mayroong iba't ibang mga opinyon, ngunit ang lahat ay puno ng pag-usisa tungkol sa labanan na ito. Hindi na kailangang sabihin ang reputasyon ni Qin Yu. Halos hindi pa siya natatalo sa laban. Kapag kaharap ang mga tao ng parehong henerasyon, siya ay halos agad na pinatay. At hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa pangalan ni Mr. Yongji. Isa siya sa 3 baliw at 3 kakaiba, at hindi maarak ang kanyang lakas. Yongji City. Naghahanda si Huazi para sa labanang ito. Sabi nga sa kasabihan, kilalanin mo ang iyong kaaway, kilalanin ang sarili mo, at hinding-hindi ka matatalo sa 100 laban. Pinilang ni Huazi ang lahat ng galaw ni Qin Yu. Kapag nag-aaway ang batang ito, halos palaging umaasa sa kanyang pisikal na katawan. Hanggat hindi mo hahayaang makalapit, wala siyang pagkakataong manalo, sabi ni Huazi sa mahinang boses. Iba ang pananaw ni Yongji tungkol dito. Sinabi niya sa malalim na boses, bagaman nakaranas si Qin Yu ng maraming malalaking laban, hindi siya nagpakita ng maraming galaw. Walang nakakaalam kung mayroon pa siyang trump card. Gumisi si Huazi at sinabing, foster father, hindi ba iyon ang trump card move ni Qin Yu na Dharma Idol? Maliban sa paglaki ng kanyang katawan, sa tingin ko ay hindi ito maganda. Bukod dito, itinuro mo rin sa akin ang Eternal Dharma Idol. Ito ay isang spell na ikaw mismo ang lumikha. Paano maihahambing ang Qin Yu dito? Bahagyang tumango si Yongji. Siya ay lubos na panatag kay Huazi. Foster father, huwag kang mag-alala. Makalipas ang 3 araw, tiyak na pugutan ko ng ulo si Qin Yu at ibibigay ito sa iyo. Tinapik ni Huazi ang kanyang dibdib at sinabing. Nakatanggap din ng balitang ito ang sekta ng Heavenly Cloud. Matapos marinig ng unang elder ang tungkol sa bagay na ito, hindi niya napigil ang matawa. Hahaha, sa wakas, may susupol sa batang ito. Hinaplos ng unang matanda ang kanyang balbas at tuwang-tuwa na tumawa. Kapag nag-away ang 2 tao sa parehong henerasyon, kahit na si Juwo, wala siyang karapatang pigilan ito. Unang elder, baka pwede nating samantalahin ang pagkakataon na palihim na alisin si Qin Yu. Biglang sabi ng puting elder. Bahagyang naningkit ang mga mata ng unang elder, na parang may iniisip. Talagang hindi. Sa sandaling ito, umiling ang Vice Sect Master. Ang pagsalakay sa hilagang lupain ay nagiging mas seryoso. Ayon sa kagustuhan ng Sect Master, dapat tayong magpadala ng mga tao sa hilagang hangganan. Sa pagbanggit sa hilagang lupain, ang ekspresyon ng unang elder ay naging medyo hindi natural. Malamig siyang bumantong hininga at sinabing, hindi na kailangan. Ang mga tao sa hilagang lupain ay hindi dapat banggitin. Bukod dito, ang hilagang lupain ay hindi mga kaaway ng ating makalangit na sekta ng ulap. Bahagyang kumunot ang noo ng Deputy Sect Master at sinabing, unang elder, ito ang intensyon ng Sect Master. Baka gusto mong sumalungat sa gusto ng Sect Master. Nagbago ang ekspresyon ng unang elder at nagalit siya, kalokohan. Ako ba ang may huling say sa makalangit na sektang ulap na ito, o ikaw ang may huling say?
Ang Deputy Sectmaster ay tahimik, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay medyo banayad. Nagpadala na ako ng mga tao sa hilagang hangganan. Hindi mo kailangang mag-alala. Kinawian ng unang elder ang kanyang kamay at sinabi. Tinanggap niya ang mga benepisyo ng lalaking nakasuot ng itim, syempre, hindi siya handang salakayin ang mga tao sa hilaga. Kabanata 1472, Pag-unawa sa mga spells. Sa kasalukuyang sekta ng Tianian, ang unang elder ang tanging may huling desisyon. Ang Cultivation Mountain ay nababalot ng makapal na ulap, at walang sino man ang maaaring magmadali. Walang nakakakita sa Sectmaster, kaya nakikinig lang sila sa unang elder. Pinaikit ng unang elder ang kanyang mga mata at nginisyan, sana matalo si Qin Yu kay Huazi, kaya hindi na natin kailangang kumilos. Unang elder, gagawa ka ba talaga ng bitag sa kadiliman? Nakakunot ang noo ng Deputy Sectmaster. Tinulyapan siya ng unang elder at malamig na sinabi, ano, may problema ka ba dyan? I don't dare. Bagamat hindi nasisiyahan ng Deputy Sectmaster, hindi siya naglakas loob na aminin ito. Una ay huminga ng malamig si elder at pagkatapos ay nagsimulang mag-ayos ng mga tao. Ang nangungunang martial artist ng sekta ng Tianian ay walang katapusan. Sa ilalim ng kaayusan ng unang elder, nagpasya silang magtago sa kawalan at humanap ng angkop na pagkakataon para makakilos. Dapat mong itago ang iyong pagkakakilanlan. Walang makakaalam na ito ay ginawa ng Heavenly Cloud Sect, sabi ng unang elder sa malalim na boses. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya ang unang matanda na hayaan silang magsuot ng itim na damit at magbihis bilang mga taga-hilaga. Sa oras na ito, walang magdududa sa kanila. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa oras na ito, hinihigop pa rin ni Qin Yu ang nascent soul pill sa masayang bilis. Para sa huling 10 pildores, pinasok pa rin ito ni Qin Yu sa kanyang bibig. Pagkatapos, inikat niya ang meridian circulation technique at dahan-daang ipinalibot sa kanyang katawan. Isang araw na lang ang natitira bago ang laban kay Huazi. Sa araw na ito, pumasok sina Wenda at Wen'er sa cultivation room. Tumingin silang dalawa kay Qin Yu, na naglilinang sa pag-iisa, at Bamulong, ang batang ito ay talagang walang awa. Hindi siya nakakasawa na umupo doon araw-araw. Mga ad ng pop future. Exactly, exactly. Hindi ba nakakabusog na uminom at sumando ng babae sa oras na ito? Wen'er also said in a weird way. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Bakit? Gusto mo rin bang magtanim sa amin? Sa oras na ito, dumating din si Juwo sa cultivation room. Ngumiti ang dalawa at sinabing, Tita Juwo, tingnan mo ang sinabi mo. Wala kaming kakayahan na gawin iyon. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, huwag mong istorbohin si Qin Yu. Kung hindi siya lalabas sa pag-iisa bukas, ito ay nakakahiya. Hindi namin siya iistorbahin. Manunood na lang kami dito. Saludo si Wenda. Pamulong si Wen'er. Tita Juwo, isang araw na lang ang natitira. May oras pa ba? Oo, ang Huazi na iyon ay disipulo ni Yongji. Palagi kong nararamdaman na sinasadya ito ni Yongji, sabi ni Wenda sa malalim na boses. Napatingin si Juwo kay Wenda nang may pagtataka at sinabing, matalino ka. Tingnan mo ang sinabi mo. Hindi ko lang gusto ang paglilinang. Sa katunayan, ako ay napakatalino, sabi ni Wenda na may pagnanasa. Hinaplos ni Juwo ang kanyang baba gamit ang kanyang maliit na kamay at sinabi sa mahinang boses, sa katunayan, pinaghihinalaan ko rin ito, ngunit hindi ko ito masasabi ng walang ebidensya. Natatakot ako na ang Yongji na ito ay may gagawing malaking bagay sa malapit na hinaharap. Ang pagsalakay sa hilagang lupain ay walang alinlangan na nagbigay kay Yongji ng pagkakataon. Sa buong katimugang rehiyon, bukod sa sekta ng Tianian, halos walang kalaban si Yongji. Si Xiaohai ay nasa hangganan. Si Kuzu, Juwu, at ang iba pa ay hindi interesado sa katayuan ng katimugang rehiyon. Si Yongji lang, na palihim na umuunlad, ang maaaring tumalikod sa kanila anumang oras. Master Juwo. Sa sandaling ito, dalawang maliliit na disipulo ang lumakad mula sa Mount Huaning. Tumingin si Juwo sa kanilang dalawa at sinabing, paano ito?
Sinabi ng dalawa sa malalim na boses, ayon sa aming pagkakaunawa, si Huazi ay nag-iisa kasama si Yongji nitong mga nakaraang araw. Natatakot ako na nagtuturo siya ng ilang galaw. Mga ad ng pop future. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Juwo. Tumingin siya kay Chinyu, na nakapikit, at sinabi sa mahinang boses, mukhang kailangan ko ring turuan ang batang ito ng dalawang galaw. Hindi ko alam kung makakarating ako sa oras. Huwag na nating pakialaman yan. Uminom tayo, kinailan ni Big Wen si Juwo at sinabi. Umiling ang Absolute Dance at sinabing, mauna na kayo. Mananatili ako dito at babantayan si Chinyu. Mahigpit ang oras, at ang ganap na sayaw ay hindi nang ahas na maantala. Hindi na nagpumilit sina Big Wen at mataktikang lumayo. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Nakatayo doon ang ganap na sayaw at naghintay. Para sa ganap na sayaw, na halos nagkaroon ng ADHD, ito ay walang alinlangan na isang napakasakit na bagay. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga, ngunit sa huli, hindi na niya ito napigilan. Masyadong boring ito. Pagmumura ni Juwo sa kanyang puso. Pinalaki niya si Chinyu at mahinang bangulong, ang batang ito ay hindi dapat makaalis ng ilang sandali. Uminom ka muna ng alak at bumalik mamaya. Dahil doon, tumakas si Juwo. Hindi nagtagal pagkaalis ni Juwo, si Chinyu, na nakaupo sa cultivation room, ay ibinoka ang kanyang bibig at naglabas ng maputik na chi. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nabalot ng gintong liwanag, na lubhang nakakasilaw sa dilim. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang sinag ng liwanag ang bumungad. Ang nakapalibot na panloob na chi ay nawala sa sandaling ito, tulad ng banayad na simoy ng hangin na humihip sa kagubatan ng kawayan. Dahan-daang tumayo si Chinyu. Marahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao at naramdaman ang kapangyarihan sa kanyang katawan. 100 nascent soul pill. Hindi ako makapaniwala na hindi nila ako pinahintulutan na tumapak sa makapangyarihang kaharian. Hindi napigilan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Para sa isang espesyal na konstitusyon tulad niya, ang balanse ng yin at yang ay napakahalaga. Ang isang malaking halaga ng espiritual na chi ay nagdala ng napakakaunting pag-unlad, kaya't normal para sa kanya na hindi makahakbang sa makapangyarihang kaharian. Bagaman hindi ako makahakbang sa makapangyarihang kaharian, ang aking espiritual na kapangyarihan ay nakabawi na sa pinakamataas na kalagayan nito. Ang pagpatay kay Huazi na iyon ay hindi dapat maging problema, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Bagamat si Huazi ay disipulo ni Yongji at sa huli ay nagkaroon ng napakaraming pamamaraan, sa likod ni Chinyu ay ang Dao Guardian. Ang lakas ni Yongji ay wala sa harap ng Guardian. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig. Kung maghahadges man siya ng suntok, baka samantalahin na rin niya ang pagkakataong ito para magpakitabang. Tuldok, sa pavilion. Lalong nasa sabik si Juwo habang umiinom siya. Matagal na niyang kinalimutan si Chinyu. Halika. Natalo ka na naman. Pilasan mo at punuin mo ako. Tuwang-tuwang sabi ni Juwo. Sa sandaling ito, naglakad si Chinyu mula sa hindi kalayuan. Matapos makita si Chinyu, ikinaway ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, halika at uminom sa akin. Nang makita ito, hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak. Si Wenda, na nasa gilid, ay nagpaalala rin sa mahinang boses, Tita Juwo, hindi mo ba tuturuan si Chinyu ng spell? Natigilan si Juwo. Malakas niyang tinapik ang ulo niya at bangulong, nako, nakalimutan ko ang seryosong bagay. Pagkatapos, tumayo si Juwo at hinayla si Chinyu, Tara. Sumunod ka sa akin sa cultivation room. Nagulat na sabi ni Chinyu, bakit tayo pupunta sa cultivation room? Pamulong si Juwo, narinig ko na nagtuturo si Yongji ng mga diskarte sa Huazi. Kailangan ko rin kayong turuan ng dalawang galaw. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi na kailangan. Madali ko siyang mapatay. Umirap si Juwo at sinabing, hindi mangyayari iyon. Dapat mong gamitin ang aking spell para talunin siya. Naiintindihan mo ba? Si Chinyu ay nalilito, na parang hindi niya naiintindihan. Pamulong si Juwo,
ang labanan sa pagitan mo at ni Wazzy ay lumaganap na ng parang apoy. Alam ng lahat ang tungkol sa relasyon mo sa akin, at alam din nila na si Wazzy ay anak ni Yongji. Kaya naman, ang labanan sa pagitan ninyong dalawa, sa mata ng labas ng mundo, ay katumbas ng away namin ni Yongji. Sa puntong ito, nanlaki ang mga mata ni Juwo nang sabihin niya, kailangan mong talunin siya. Ituturo ko sa iyo ang aking trump card technique. Kung maiintindihan mo man ito o hindi, depende iyon sa iyong sarili. Kabanata 1473, bulutong ng lahat ng nilikha. Nang marinig ang mga salita ni Juwo, biglang natauhan si Qinyu. Huwag kalimutan, ikaw din ay alagad ni Wen Wanye. Kailangan mong manalo ng kaluwalhatian para kay Wen Wanye, sabi ni Juwo. Huminga ng malalim si Qinyu at tumango. Naiintindihan ko. Sumunod ka sa akin sa cultivation room, sabi ni Juwo. Sa makatuwid, sumunod si Qinyu sa likod ni Juwo at naglakad hanggang sa cultivation room. Nakaupo sa cultivation room, itinaas ni Juwo ang kanyang malambot na maliit na kamay at tinapik ang likod ni Qinyu. Isang mainit na agos ang agad na dumaloy sa kanyang katawan. Medyo nagulat na sabi ni Qinyu, anong ginagawa mo? Sinabi ni Juwo, ililipat ko muna ang spiritual chi sa iyo. Ang bagay na ito ay hindi partikular na kapakipakinabang sa aking katawan. Hindi mapigilan ni Qinyu na matigilan. Ang spiritual chi sa kanyang katawan ay hindi partikular na kapakipakinabang. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isa na ito ang pundasyon ng isang magsasaka. Tulad ng pag-aalinlangan ni Qinyu, ang siksik at marilag na espiritual na chi ay lumundag na sa kanyang katawan. Lubhang komportable ang pakiramdam ni Qinyu. Ang spiritual chi na lumabas sa katawan ni Juwo ay tila na proseso. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na discomfort. Naramdaman na lang niya ang init ng katawan niya. At ang dami ng espiritual na chi na dinala ni Juwo ay napakalaki. Ito ay lumundag sa kanyang katawan na parang isang malawak na karagatan. Hindi nito maiwasang magulat si Qinyu. Gusto pa niyang pigilan ito. Gayunpaman, walang intensyon si Juwo na huminto. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, naramdaman ni Qinyu na ang espiritual na chi sa kanyang katawan ay napuno na at hindi na maaaring dumaloy pa sa kanyang katawan. Mga ad ng pop future. Tama na. Inalis ni Juwo ang kamay niya. Tinapot niya ang kanyang maliit na kamay at sinabi, ang espiritual na chi na ito ay sapat na upang suportahan ka sa paggamit ng aking spell. Sisimulan ko na ngayong ituro sa iyo ang spell. Ang spell na ito ay tinatawag na Sky Flower of All Creation. Hindi ko sinasadyang nakuha ito sa isang mystic realm. Noon, 3 oras lang ang ginamit ko para intindihin ang spell na ito. Kung gaano katagal ito, hindi ko alam. Tumango si Qinyu. Alam niya na ang talento ni Juwo ay napakataas, at ang kanyang paraan ng paglilinang ay medyo espesyal. Sa makatuwid, hindi naging kakaiba si Qinyu na may kakaibang nangyari sa kanya. Pagkatapos, isang liwanag ang kumislap sa pagitan ng mga kilay ni Juwo at dumiretso sa mga kilay ni Qinyu. Sa isang iglap, isang maliit na figure ang lumitaw sa isip ni Qinyu. Ang maliit na figurang ito ay eksakto kung ano ang hitsura ni Juwo. Tinulyapan ito ni Juwo at saka sumimangot. Tumingin siya sa natutulog na bakal na itlog at bumulong, bakit may lalaki? Mapait na ngumiti si Qinyu at sinabing, mahabang kwento. Siya ay, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Hindi ako interesado. Kinawian ni Juwo ang kamay niya at pinutol si Qinyu. Pagkatapos, sinimulan niyang ipakita ang discarding ito para kay Qinyu. Ang paggamit ng Divine Sense para i-evolve ang teknik na ito ay gumagamit din ng Divine Sense para maintindihan. Ang bilis na ito ay mas mabilis. Si Juwo ay hindi maramo. Itinuro niya ang lahat ng mga trick ng All Creation Smallpox kay Qinyu at ipinakita ito sa isip ni Qinyu. Sa isang nanginginig sa kanyang mga kamay, isang napakalaking ningning ang sumilay sa kanyang likuran. Ang magaan na tigre ay parang paboril na kumakalat ng buntot. Ito ay nakasisilaw at nakakasindak. Kung ikukumpara sa hindi pangkaraniwang bagay na ipinakita ng unang elder, ang All Creation Smallpox ay maraming beses na mas malakas. Mga ad ng pop future.
Ang napakalaking ningning ay halos natakpan ang maliit na katawan ni Juwo. Sa isang sulyap, wala siyang makitang tao. Pagkatapos, marahas na nanginig ang katawan ni Juwo, at ang ningning ay unti-unting nawala sa kanyang likuran. Bibigyan kita ng isang simpleng demonstrasyon. Ang natitira ay nasa iyo upang maunawaan, sabi ni Juwo pagkatapos niyang magturo. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, nakuha ko na. Kinalkula ni Juwo ang oras at sinabing, mayroong 4 na oras pa bago mag-umaga. Dapat pareho lang iyon. Kung tutuusin, may talent ka pa. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, susubukan ko ang aking makakaya. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Juwo sa isip ni Chinyu at bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Tumayo siya at sinulyapan si Chinyu, at sinabing, kailangan mong magtrabaho ng husto para sa akin bukas. Kung hindi, hindi kita papakawalan ng madali kapag bumalik ako. Ngumiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Talagang matatalo ko siya. Napaungol si Juwo bilang pasasalamat at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang tumakbo siya pabalik. O tama, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Yongji, sabi ni Juwo na may seryosong ekspresyon. Si Yongji ay may spell na hindi mas mahina kaysa sa All Creation Smallpox. Ang sabi-sabi ay nakuha rin ito sa isang Holy Land. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga tenga at hinintay ang follow-up ni Juwo. Ang spell na ito ay tinatawag na 3 elemento na Holy Palm. Ang palm technique na ito ay parang alon. Sa tuwing ito ay hahampasin, ang kapangyarihan ay sasalansin. Sabi-sabi na kapag ginamit ang 3 elemento na Holy Palm, maaari pa itong sirain ang isang lungsod, sabi ni Juwo na may seryosong ekspresyon. 3 elements Holy Palm. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses at tahimik na isinaulo ang pangalang ito. Gayun din, ang sky flower ng lahat ng nilikha ay nangangailangan ng napakasiksik na espiritual na chi, kaya maaari mo lamang itong gamitin ng isang beses. Sa makatuwid, kailangan mong tiyakin na maaari mong patayin si Huazi gamit ang pamamaraang ito. Kung hindi, ang iyong espiritual na chi ay mauubos at hindi ka na makakalaban pa, sabi ni Juwo. Biglang natauhan si Chinyu. No wonder na nagpadala si Juwo ng napakaraming espiritual na chi kay Chinyu. Okay, nakuha ko, sagot ni Chinyu. Hindi na nagsalita pa si Juwo. Tumalikod siya at bumalik sa pavilion, nagpatuloy sa pag-inom. Sa pagtingin sa masayang hitsura ni Juwo sa pavilion, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting inggit. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang ay talagang ikinainggit ng iba. Pagkatapos, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu at nagsimulang maunawaan ang pamamaraang ito. Unang beses niya itong ipinakita sa kanyang isipan. Matapos matiyak na halos naintindihan na niya ito, tumayo siya at inihagis ang pamamaraang ito. Sa unang pagkakataon na inihagis niya ang pamamaraan, may butas sa likod niya. Sa pangalawang pagkakataon na ginawa niya ang pamamaraan, mayroong isang sinag ng fluorescent na ilaw na napakahina. Sa pangatlong beses, pang-4 na beses, pang-5 pagkakataon. Noong 18 beses na, sa wakas ay nagkaroon ng sinag ng liwanag na kasing laki ng pakpak sa likod ni Chinyu. Ang ganitong uri ng liwanag ay malayong mababa sa ganap na sayaw. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng maliwanag na buwan at mga bituin. Sa oras na ito, unti-unting nagliliwanag ang langit. Ibig sabihin, halos 4 na oras na ang lumipas. Ang ganap na sayaw ay gumamit ng 3 oras upang maunawaan ang pamamaraang ito. Talagang, abnormal. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga. Pagkatapos, patuloy niyang sinubukang i-cast ang discarding ito. 38 beses sa isang hilera. Sa ika-39 na pagkakataon, sa wakas ay nagawa ni Chinyu na ihagis ang bulaklak sa kalangitan ng lahat ng nilikha sa katulad na sukat. Gayunpaman, kumpara sa ganap na sayaw, ito ay napakalayo pa rin. Masyadong malaki ang gap. Naramdaman ni Chinyu ang pagkutitap ng liwanag sa likod niya at hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Paano ito? Sa sandaling ito, nasagasaan din si Juwo. Nang makita niya ang liwanag sa likod ni Chinyu, tumango siya ng may kasiyahan at sinabing, hindi masama, mayroon ka talagang talento.
Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, itinuturing pa ba itong hindi masama? Kung ikukumpara sa iyo, napakalayo talaga ng agwat. Pinandilatan ni Juwoo si Chinyu at sinabing, kalokohan. Ang sining na ito ay nauugnay sa espiritual na chi. Ako ay nasa makapangyarihang kaharian, at maaari akong tumuntong sa reversion void stage anumang oras. Isa ka lang maliit na nagsasaka na soul stage cultivator, at hindi ka pa nasisiyahan. Nagulat na sabi ni Chinyu, sa madaling salita, naintindihan ko na ang sining na ito. Tumango si Juwoo at sinabing, syempre. Tapat na ang sining na ito para labanan ang Huazi na iyon. Kung katulad ko, ang makakalaban ay hindi si Huazi iyon, kundi si Yongji mismo. Kabanata 1474, magsisimula na ang labanan. Sa huling sayaw, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Magpahinga ka ng mabuti. Umalis tayo sandali, naisip ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang divan na uupo na naka-cross-legged at nagmumuni-muni. Ang huling sayaw, sa kabilang banda, ay inilipat ang espiritual na chi kay Chinyu sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang espiritual na chi na inilipat niya ay sobrang siksik pa rin, tulad ng walang tigil na agos ng tubig ilog. Labis nitong ikinagulat si Chinyu. Kailangang malaman ng isa na ang pagbawi ng espiritual na chi ay napakabagal. Kagabi, kakalipat lang ni Juwoo ng spiritual chi sa kanya. Ang mas nakakainis ay nakagabi, si Juwoo ay kumakain, umiinom, at nagsasaya. Paano nakabawi ang kanyang espiritual na chi? Nakakainis talaga ang paghahambing ng mga tao, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang sarili. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang iilan sa kanila ay tumayo at naghanda sa pag-alis. Ang lokasyon ng labanan ni Chinyu at Huazi ay sa Yin Palace. Ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo, kaya hindi ito magtatagal. Palasyo ng Yin. Bago magbukang liwayway, mayroon ng mga taong naghihintay sa pananambang, na nagpaplanong magsaya sa labanan ng malapitan. Si Chinyu at Huazi ay parehong pinili ni Heaven. Tiyak na magiging lubhang kawili-wili ang laban nila. Naisip ng isang tao sa kanyang sarili. Si Huazi ay disipulo ni Yongji, ngunit hindi pa namin siya nakitang lumaban. Walang nakakaalam kung gaano siya kikaya, kaya malaki ang pag-asa ko kay Chinyu. You can't say that. Yongji is also so mysterious. Don't tell me you still doubt Yongji's strength. Nagkaroon ng maraming iba't ibang mga opinyon. Ang ilang mga tao ay nagtago sa kawalan, habang ang iba ay nakatayo sa mga anino. Ang Yin Palace ay isang napaka-espesyal na lungsod. May sabi-sabi na ang lugar na ito ay dating larangan ng digmaan. Matapos ang daan-daang taon, nawala ang madilim na enerhiya sa lugar na ito. Gayunpaman, ang Yin Palace ay isang kaparangan pa rin. Wala ni isang talam ng damo ang tumubo. Ilang sandali pa, nag-iisang lumitaw si Huazi sa abot tanaw. Nakasuot siya ng masikip na damit at ang mahaba niyang buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo. Siya ay tumingin lubos na may kakayahan. Bilang alagad ng Eternal Pole, ang kanyang ugali ay nabahiran din ng mga katangian ng walang hanggang poste. Halos hindi maramdaman ng isa ang bahagyang pagbabago bago ng kanyang panloob na chi. Gayunpaman, ang kanyang mga yapak ay walang kapantay na magaan, na para siyang lumulutang sa hangin. Nandito si Huazi. May tumingin sa direksyon ni Huazi. Bakit siya lang? Hindi kaya darating si Mr. Yongji. Darating siyang mag-isa para harapin ang hamon. Anong katapangan? Lumapit si Huazi. May tumayo sa dilim at binati siya, at isa-isa silang sinagot ni Huazi. Mr. Hua, bakit hindi dumating si Mr. Yongji? May nagtanong. Bahagyang yumuko si Huazi at nakangiting sinabi, sabi ng foster father na ito ay away sa pagitan nating mga junior. Ayokong makisali ng masyadong malalim. Mr. Hua, hindi ba si Mr. Yongji ay natatakot na matalo kay Chinyu at mamatay sa labanan dito? May nagtatakang sabi. Walang pakialam na sinabi ni Huazi, sinabi ng aking foster father na kung mamamatay ako sa labanan, masasabi ko lang na ang aking mga kakayahan ay mas mababa kaysa sa iba. Walang sino man ang masisisi, at hindi ako tutulong. As expected of Mr. Yongji. I admire you.
May humawak sa kanyang mga kamay, puno ng paggalang ang kanyang mukha. Hindi na nagsalita pa si Huazi. Nakatayo siya doon, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Qingyu. Walang hangin o apoy sa lugar na ito. Napakatahimik noon. Ang araw ay nakabitin sa itaas ng kanilang mga ulo, ngunit hindi nila maramdaman ang kahit katiting na espiritual na chi. Ang mga taong ipinadala ng sekta ng Tianyan ay matagal nang nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataon na kumilos. Ang tila mapayapang eksenang ito ay talagang gumagalaw sa dilim. Sa liblib na lugar ng Yin Palace, marami ring tao ang nagtatago dito. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit, at ang kanilang mga mukha ay hindi nakikita. Sir, sasalakayin ba talaga natin si Zhuo ngayon? Tanong ng isang nakaitim na damit. Malamig na sinabi ng taong nakasuot ng itim na namumuno sa grupo, oo, dapat mamatay sina Zhuo, Kuzu, at Xiaohai. Kailangan natin silang patayin bago tayo tuluyang makapasok sa Southern Region. Sigurado ka bang darating si Zhuo? Tanong ng isa. Malamig na bumantong hininga ang pinunong nakasuot ng itim na damit at sinabing, talagang darating siya. Wait lang. Nagpadala rin si Kuzu ng mga tao. Pagkatapos ng araw na ito, wala na sa sekta ng Heavenly Cloud ang 3 baliw at 3 nakamamatay. Ito ay isang matinding labanan. Hindi alam kung anong mga pamamaraan ang ginamit ng mga tao sa hilagang lupain upang ganap na itago ang kanilang panloob na chi. Hindi nila ito ma-detect. Ang sekta ng Heavenly Cloud at ang hilagang lupain ay nagbabalak na sabay na umatake. Sa eksena, walang nakapansin sa kaguluhan sa dilim. Hindi rin nila alam na ang labanan ngayon ay malamang nakasangkot sa labanan sa pagitan ng hilagang lupain at katimugang lalawigan. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Huazi, na nakapikit ang mga mata. 2 sinag ng liwanag ang bumaril sa malayo. Darating na sila, malamig na sabi ni Huazi. Gaya ng inaasahan, sa hindi kalayuan, naglalakad sina Qingyu, Wendoan, at ang iba pa habang nakaupo si Zhuo sa balikat ni Qingyu. Ang kakaibang kombinasyong ito ay hindi maiwasang maging sanhi ng labis na pagkagulat ng mga tao. Ano ang tinitingnan mo? Kung patuloy kang tumitingin, huhukayin ko ang iyong mga eyeballs. Si Zhuo, na nakaupo sa balikat ni Qingyu, ay nagmura. Ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na saktan si Zhuo at sunod-sunod na umatras. Pagkatapos maglakad hanggang sa Huazi, tumalon si Zhuo sa balikat ni Qingyu. Tumingin siya sa paligid at sinabing, nasaan si Yongji? Bakit wala siya? Buong pagmamalaking sinabi ni Huazi, sabi ng aking godson na ito ay sa pagitan namin ni Qingyu. Sige, put the crap. Kung wala siya, wala siya. Anyway, ayoko siyang makita. Bago pa matapos si Huazi, ikinaway ni Zhuo ang kanyang kamay at pinutol ang Huazi. Si Huazi, na magpapakitang gilas, ay biglang naputol. Ang kanyang mukha ay hindi maiwasang matigilan, at ang kanyang puso ay labis na hindi nasisiyahan. Gayunpaman, ang taong hamarang sa kanya ay si Zhuo, kaya naglakas loob siyang magalit ngunit hindi naglakas loob na magsabi ng anuman. Qingyu, halika at lumaban. Matagal na kitang hinihintay. Si Huazi, na nagpipigil ng hininga, ay nailabas lamang ang galit kay Qingyu. Lumapit si Qingyu at sinabing may mahinang ngiti, ikaw ba ang unang ampon ni Mr. Yongji? Sinabi ni Huazi na may mahinang ngiti, hindi namin pinag-iiba ang bago at pagkatapos. Hindi namin pinagkaiba ang mataas at mababa. Kung gayon, tila hindi ka, nakangiting sabi ni Qingyu. Nanlamig ang mukha ni Huazi at sinabi niya sa malamig na boses, ang ating Yongji City ay maraming mahuhusay na tao, at ang aking foster father ay kahit na. Sige. Okay. Huwag magsalita ng walang kaparerekon. Hindi mahalaga kung hindi ito totoo. Anyway, hindi mahalaga. Kinaya ni Qingyu ang paraan ng kanyang pagtanghal sa huling sayaw at pinutol ang mga salita ni Huazi. Namula agad ang mukha ni Huazi. Nanlilisik ang kanyang mga mata kay Qingyu. Kung gayon, itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekon. Labanan tayo. Galit na sabi ni Huazi. Ang galit na Huazi ay nagtaas ng kanyang kamay at gumamit ng pamamaraan ng pagpatay. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag at sa isang kisap mata, sinugod niya si Qingyu.
Boom! Ang kamao ni Huazi ay nabalot ng maliwanag na liwanag. Nagpakawala siya ng suntok na makakabasag ng langit at lupa. Ang nakakagulat ay ang suntok ni Huazi ay tila nag-evolve ng isang uri ng spell. 10,000 sinag ng liwanag ang naging langit at lupa at tumama patungo kay Qingyu. Kalmado ang ekspresyon ni Qingyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang ganap na simula na sagradong kamao. Pinalot ng golden light ang lupa at bumangga sa pamamaraan ng pagpatay ni Huazi. Sa isang iglap, gumuho ang langit at lupa. Ang banggaan nilang dalawa ay parang Mars na nabangga sa lupa, sumasabog sa sobrang nakakasilaw na liwanag. Ang ganoong kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng isang pagtaas ng kanyang kamay. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang kababalaghan ng katimugang rehiyon. May sumigaw sa gulat habang ginagamit niya ang kanyang mga kamay upang harangan ang paparating na alon ng init. Para naman kay Qingyu at Huazi, nakakulong na sila sa labanan. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng isang patong ng liwanag na humaharang sa kanilang mga galaw. Pagtingin, dalawang matataas na figure lang ang makikita na nakikipaglaban ng buong lakas. Kabanata 1495, Myriad Heaven's Flower vs 3 Yuan na sagradong palad. Parehong itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay gamit ang mga pamamaraan ng pagpatay, na para bang gusto nilang magpatayan. Ang dalawang taong ito ay tila hindi sila naghahaman sa isa't isa, sa halip, sila ay parang dalawang buhay at kamatayan na magkaaway. Ang lakas ni Huazi ay talagang hindi dapat maliitin. Kahit na nabawi ni Qingyu ang kanyang espiritual na kapangyarihan, halos imposibleng patayin siya sa maikling panahon. Boom! Itinaas ni Huazi ang kanyang kamay at tinusok ang langit at lupa. Isang puwersa ng 10,000 tonelada ang bumuhos patungo sa Qingyu. Ganoon din ang ginawa ni Qingyu. Ikinawi niya ang kanyang gintong kamao, at ang ganap na simula ng sagradong kamao ay kumikinang ng napakatalino. Hindi umiwas ang dalawa. Ginamit nila ang kanilang desperadong lakas upang makilala ang isa't isa. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Qingyu na mapangiti. Ang parehong pamamaraan, ang pisikal na katawan ni Qingyu ay talagang hindi isang bagay na maihahambing ni Huazi. Tila nabaliw si Huazi. Hindi siya dodge o dodge. Nanumpa siyang papatayin si Qingyu dito at ngayon. Boom! Hindi umiwas ang dalawa. Nagtama ang kanilang mga kamao sa dibdib ng isa't isa. Nang makita ang nakakatakot na pagsabog, ang kanilang mga katawan ay napaatras ng daan-daang metro. Ang katawan ni Qingyu ay nagniningning ng gininto ang liwanag. Nabigo talaga ang suntok ni Huazi na tumago sa pisikal na katawan ni Qingyu. Sa kabilang banda, ang katawan ni Huazi ay natatakpan ng isang layer ng dark golden light. Hindi naman talaga siya nasaktan. Hahaha. Kung wala akong anumang panlilinlang sa aking manggas, hindi sana ako lumalaban sa iyo. Ang tinig ni Huazi ay yumanig sa langit at lupa, na naging sanhi ng isang hagong na tunog. Ang mga tao sa paligid ay namutla sa takot. Nasaksihan nila ng kanilang sariling mga mata ang labanang ito. Ang isang casual na bakas ng lakas ay hindi na makayanan, ngunit ang dalawang ito ay talagang nakayanan ito. Kaya ito ang paborito ng kasalukuyang langit. Ulalas ng isang tao. Huwag kalimutan, si Qingyu ay nasa nascent soul realm lang, habang si Huazi ay sapat na para tumuntong sa almighty realm sa loob ng maraming taon. Ads by Pop Future. Kung ganoon ang kaso, mas magaling pa rin si Qingyu. Tama, ngunit huwag kalimutan, kapag lumaki ang isang henyo ay matatawag siyang isang henyo. Kung siya ay namatay dito ngayon, siya ay magiging isang maliit na butil ng alabok. Malamig na tiningnan ni Qingyu si Huazi, ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakatusok na lamig. Ang Huazi na ito ay may lihim na kayamanan na nakatago sa kanya. Malamang nag-effort si Yongji sa kanya. Qingyu? Tiyak na papatayin kita ngayon. Malakas na sigaw ni Huazi, ang kanyang panloob na chi ay talagang nagpatuloy sa pag-akyat. Gayunpaman, hindi natakot si Qingyu. Sa halip, ngumisi siya at sinabing, ilabas mo ang iyong tunay na kakayahan. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Tumawa ng malakas si Huazi at sinabing, ganun din sa iyo. Qingyu? Kung hindi mo ilalabas ang iyong tunay na kakayahan, natatakot akong wala kang pagkakataon.
Ngumisi si Chinyu at sinabing, hindi ko kailangang mag-aksaya ng sobrang lakas para patayin ka. Halika. Nililigawan mo si kamatayan. Walang alinlangang ikinagalit ng mga salitang ito si Huazi. Pagkatapos ng malakas na sigaw, muli niyang sinugod si Chinyu. Sa pagkakataong ito, lalong lumakas ang lakas ni Huazi. Kahit si Chinyu ay medyo nasa mahirap na posisyon para harapin siya. 10,000 spell-breaking punch. Nagpakawala si Chinyu ng isang paputok na sigaw, at bumuhos ang kapangyarihang tumago sa maraming panahon. Tumawa ng malakas si Huazi at sinabing, ito ang teknik na hinihintay ko. Halika. Kumalaw ang kanyang dalawang kamay, at isang makinang na liwanag ang namuo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ito ay walang bitik at lubhang banal. Gayunpaman, sa ilalim ng banal na kapangyarihang ito, naglalaman ito ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay tila hiniram ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Boom! Isa pang banggaan. Si Chinyu ay hindi pa rin nakakuha ng anumang mga benepisyo. Ang kanyang katawan ay tinusok, at maraming dugo ang umagos. Mukhang hindi na makakatagal ang pisikal na katawan ni Chinyu. May nagkomento. Tama. Kahit gaano pa kalakas ang pisikal na katawan niya, hindi siya magagapi. Ads by Pop Future. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon, ngunit hindi umimik si Juwo. Hinawakan ng maliit niyang kamay ang kanyang baba, may iniisip. Ano ang ginagawa ng batang ito? Talagang hindi ito ang kanyang tunay na lakas, naisip ni Juwo sa sarili. Nagpatuloy ang labanan. Sa isang kisap mata, daan-daang round ang dumaan sa pagitan ng magkabilang panig. Tila lumakas si Huazi habang nagpapatuloy ang labanan, ngunit hindi siya nakatakas ng may anumang benepisyo. Matapos ang napakaraming labanan, pareho silang nabahiran ng dugo. Ang labanang ito ay nakatakdang maging lubhang matindi. Buzz! Pinaandar ni Huazi ang kanyang dalawang kamay, at isang makinang na espada ng liwanag ang pumasok. Ginamit ni Chinyu ang line word formula at bumaril ng ilang metro. Tumayo siya sa mataas na lugar at malamig na tumingin kay Huazi. Medyo naiinis si Huazi. Napakalakas ng pakiramdam niya sa kanyang puso. Tila matatalo si Chinyu sa bawat pagkakataon, ngunit sa bawat pagkakataon, hindi niya ito nagawang saktan. Mamatay! Sigaw ni Huazi. Pinagdikit niya ang mga kamay niya at saka inilapag ang palad niya paarap. Nagulat ang lahat nang makita nila ang pamamaraang ito. Dahil ang discarding ito ay ang trump card ni Yongji, ang tatlong elemento na banal na palad. Ano ba? Pinipilit ni Huazi na ilabas ang kanyang trump card ng ganoon lang. Imposible, malinaw na siya ang nangunguna sa lahat ng oras. Bakas din sa mukha ni Juwo ang pagkagulat. Hindi kaya ang Huazi na ito ay may iba pang trump card na hindi niya alam. Kung ganoon ang kaso, ito ay talagang mahirap. Ang kapangyarihan ng tatlong elemento na banal na palad ay walang katapusan habang ito ay gumulong. Ads by Pop Future. Parang mga alon ng karagatan na patuloy na nagsasalansen. Sa sandaling ito, nabasag ang kawalan at gumuho ang lupa. Saan man ito dumaan, ang lahat ay naging kawalan. Hindi rin inakala ni Chinyu na magiging ganoon kainip si Huazi. Malamig niyang tiningnan si Huazi habang mabilis na nilampasan ng kanyang isip ang makalangit na bulaklak ng lahat ng nilikha na itinuro sa kanya ni Juwo. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Isang napakaliwanag na liwanag ang agad na lumitaw sa kanyang likuran, na para bang nakaharap siya sa banal na araw. Sa ilalim ng takip ng liwanag na ito, si Chinyu ay parang isang anghel na bumaba, walang katulad na banal. Ito ang makalangit na bulaklak ng lahat ng nilikha. Ang spell ni Juwo. Ang tatlong elemento na banal na palad laban sa makalangit na bulaklak ng lahat ng nilikha. Ito ay katumbas ng labanan ni Yongji at Juwo. Ang dalawa sa kanila ay hindi na kumakatawan sa kanilang sarili. Habang ang tatlong elementong banal na palad ay nagsasapawan, ang liwanag sa likod ni Chinyu ay naging mas nakakasilaw. Tulad ng sinabi ni Juwo, ang espiritual na kapangyarihan na kailangan para sa spell na ito ay masyadong siksik, at kahit si Chinyu ay hindi makatagal kahit isang sandali.
Galit na umungal si Chinyu, at ang napakaraming bulaklak ng langit ay sumabog sa kanyang likuran. Sa isang iglap, ang langit at lupa ay nabalot ng ningning na ito. Kahit ang mga taong nakatago sa kawalan ay hindi napigilan ang pagsusuka ng dugo. Sa ilalim ng napakaraming bulaklak ng langit, lahat ng bagay sa paligid ay dumanas ng suntok. Ang spell na ito ay isang walang pinipiling pag-atake. Ang sinumang nasa gitna ng ningning na ito ay masusugatan. Sa kabutihang palad, si Juwo ay kumilos upang protektahan ang lahat. Kung hindi, ang mga tao sa paligid ay namatay dito. Ang mga layer ng 3 Yuan Holy Palm ay dumaikit patungo kay Chinyu. Samantala, ang makalangit na bulaklak ng lahat ng nilikha ay nakabalot na sa Huazi. Agad na binasag ng malakas na puwersa ang itim na gintong ningning ni Huazi at dumaikit sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagsimulang dumyugo ang katawan ni Huazi. Sa ilalim ng takip ng makalangit na bulaklak ng lahat ng nilikha, ang kanyang dugo ay tila sumangga, at maging ang kanyang mga buto ay nagsimulang gumuho. Ang ganitong eksena ay hindi maiwasang mamatla sa takot ang mga tao. Ito ba ang langit na bulaklak ng lahat ng nilikha? Sa kakayahan ni Huazi, mukhang hindi nito kayang tiisin. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na kapag ang langit na bulaklak ng lahat ng nilikha ay pinakawalan, wala ni isang dahon ng damo ang tatubo sa loob ng radius na 10 li. Bukod dito, ito ay isang walang pinipiling pag-atake, ito ay masasabing isang makajos na kasanayan. Kabanata 1496, sinong nagsabing pagod na ako? Saglit, napasigaw ang lahat sa gulat. Kapag ginamit ang pamamaraang ito ay magiging isang mapangwasak na dagok sa paligid. Hindi alintana kung ito ay isang tao o isang bagay, lahat sila ay masisira. Ang pamamaraan na ito ay masasabing isang banal na kasanayan sa isang mahusay na labanan. Ito ay walang kapantay. Kahit na si Chinyu ay hindi kasing lakas ng ganap na sayaw, sapat na ito para harapin si Huazi. Sa ilalim ng langit na bulaklak ng lahat ng nilikha, ang katawan ni Huazi ay walang tigil na dumudugo, at ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagkawasak. Naramdaman na lang niya na ginugulo ang buong katawan niya na para bang anumang oras ay madudurog na ito. Itinaas ni Huazi ang kanyang ulo at umungal na galit, sinusubukan ang kanyang makakaya upang labanan. Gayunpaman, ang langit na bulaklak ng lahat ng nilikha ay masyadong makapangyarihan, at gaano man kalaki ang espiritual na kapangyarihan na kanyang pinakawalan, hindi niya magawang lumaban. Plop! Sa wakas, hindi na nakayanan ni Huazi. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nalalanta. Samantala, ang 3 elemento na banal na palad ay nakasalansan din sa ibabaw ni Chinyu, na parang gusto nitong durugin si Chinyu. Si Chinyu ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang tinawag ang kagalang-galang na ika-5 bundok at inilagay ito sa kanyang harapan. Ang kanyang napakalaking katawan ay mahigpit na hamarang kay Chinyu sa kanyang likuran. Boom! Ang 3 elemento na sagradong palad ay hamampas sa bundok. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng 3 elemento na sagradong palad ay napakahusay. Ang kagalang-galang na ika-5 bundok ay hindi nakatiis at pinalipad. Ang napakalaking bundok ay bumagsak sa katawan ni Chinyu. Ang 3 elemento na sagradong palad ay tumagos din sa bundok at dumiretso sa Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Napaungol si Chinyu sa galit. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa gininto ang liwanag habang siya ay gumagawa ng isang spell sa kanyang mga kamay upang harangan ang 3 elemento ng sagradong palad. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang ang mga alon ng hangin ay kumalat sa lahat ng direksyon, na winasak ang kawalan at ang mga bundok. Puno ng pawis ang noo ni Chinyu at mukhang nahihirapan siya. Ganunpaman, hindi pa rin niya nakayanan ang 3 elemento na sagradong palad at nataman ang kanyang dibdib. Agad na bumagsak ang kanyang dibdib at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, bahagyang lumuhad si Chinyu sa lupa at dumulas ng ilang metro bago niya nagawang patatagin ang sarili. Chinyu! Sigaw ni Juwo at pagkatapos ay bumaril patungo kay Chinyu. Tinulungan niyang tumayo si Chinyu at sumimangot, ano ang pakiramdam mo?
Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay umiling at sinabing, okay lang ako. Sinabi ni Juwo sa malalim na boses, Chinyu, hindi iyon ang tunay mong kakayahan ngayon lang, di ba? Nagulat si Chinyu at medyo nagtataka, nakita mo. Kalokohan. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabing, bakit mo itinago ang iyong lakas? Bakit hindi ka lumaban ng lantaran? Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Nagsisimula na ang tunay na malaking labanan. Talagang malaking labanan. Ano ang ibig sabihin nito? Mukhang medyo nalilito si Juwo. Tumayo si Chinyu at sinabing, malalaman mo rin mamaya. Sa isang sulyap, tila mahina si Chinyu. Malubhang nasugatan din siya ng 3 elementong banal na palad. Sa kabilang banda, mas naging miserable si Huazi. Bumagsak siya sa lupa at medyo nahirapan pang bumangon. Mukhang mas magaling pa rin si Chinyu, sabi ng isang tao. Ads by Pop Future. Oo, natatakot ako na walang sino man sa henerasyong ito ng mga henyo ang makapipigil kay Chinyu. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi masyadong malaki. Marahil ito ay ang pagkakaiba sa kanilang mga spells. Kung gayon, ang napakaraming langit na bulaklak ng Absolute Dance ay tila mas mahusay kaysa sa 3 Yuan Sacred Palm ni Mr. Yongji. Si Huazi, na nakahandusay sa lupa, ay mas galit na galit. Gusto niyang bumangon, pero kahit anong mangyari, hindi niya magawa. Halos, anggel ni Huazi sa kanyang puso. Napakalapit na niyang talunin si Chinyu. Paano niya ito matatanggap? Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at naglakad patungo sa mga tao sa tulong ni Wen Doan-er. Ang ilang mga tao ay dumating upang batiin si Chinyu at ipinahayag ang kanilang paggalang sa kanya. Munting kaibigan Chin, mas mabuti para sa iyo na bumalik at magpahinga ng maaga at gumaling ng maayos. Oo, bibisitahin kita sa hinaharap. Walang sinabi si Chinyu. Nakatingin ang mga mata niya sa isang lugar na parang may hinihintay. Nandito ka na, bakit natatakot ka pa rin? Sigaw ni Chinyu patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang tinig na ito ay naglalaman ng makapangyarihang espiritual na kapangyarihan, at talagang tuwirang sinira nito ang espasyong iyon. Mula sa gumuhong espasyo, lumabas ang ilang nakaitim na tao. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng itim na damit, at imposibleng makita ang kanilang mga mukha. Sino sila? Bakit dito sila nagtatago? Lahat sila ay nakasuot ng itim, maaaring sila ay mula sa hilagang lupain. Ano ang gusto ninyong lahat? Ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ay malamig na tumingin kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, Chinyu, ngayon ang araw ng mamatay ka. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malakas, kaya nandito kayong lahat para sa akin. Mukhang interesado sa akin ang mga hilagang lupain. Cut the crap. You must die here today. May galit na sigaw. Ads by Pop Future. Sa iyong kasalukuyang estado, maaari ka naming patayin anumang oras. Pinapayuhan ko kayong maging mas matino. Anong malalaking salita? Agad na nagalit si Juwo. Tumayo siya sa harap ni Chinyu at malamig na sinabi, maaari kayong sumulong at subukan. Juwo, I advise you to mind your own business. Sigaw ng isa. Tama. Kung pipilitin mo kami sa isang sulok, mamamatay ka dito ngayon. Screw ka. Gusto kong makita para sa sarili ko kung ano ang kaya nitong mga uod ng hilagang lupain. Nag-roll up si Juwo at galit na sinabi. Akmang kikilos na siya, iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay para pigilan siya. Hindi mo na kailangang gumawa ng hakbang. Kakayanin ko ang ilang taong ito, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi naiwasang matuwa ang lalaking nakaitim na nakasuot sa kabila. Gumisi sila at sinabing, lagi kong sinasabi na gusto mong maging mapagmataas at ipakita ang iyong mga kakayahan. Ngayong nakita kita ngayon, talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Tama. Hindi ka man lang makatayo ng maayos. Ang iyong panloob na chi ay mahina at pagod. Natatakot ako na hindi mo maipakita ang kahit 10% ng iyong lakas. How dare you say such arrogant words? Malamig na tiningnan ni Chinyu ang iilan sa kanila. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig.
Sino ang nagsabing pagod na ako? Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, ang katawan ni Chinyu ay sumambulat na may napakalakas na panloob na chi. Isang nakakatakot na pressure ang bumalot sa buong palasyo ng Yin sa sandaling ito. Matapos maramdaman ang kapangyarihan sa katawan ni Chinyu, lahat ay namutla sa takot. Ito ba? Ito ba talaga ang kapangyarihang lumabas sa katawan ni Chinyu? Kailangang malaman ng isa na siya ay isa lamang maliit na magsasaka sa nascent soul realm. Ang mas nakakagulat ay ngayon lang siya nakaranas ng isang mahusay na labanan. Paano siya magkakaroon ng ganoong panloob na chi? Hindi kaya, kanina pa siya nagtatago ng lakas. Ulalas ng isang tao. Sa madaling salita, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas sa pakikitungo kay Huazi. Kung ganoon nga, mukhang hindi magkapareho sina Huazi at Chinyu. Sa ilang sandali, napuno ng gulat ang mukha ng lahat. Maging si Juwo ay bahagyang natigilan. Si Huazi, na nakahandusay sa lupa, ay agad na nagsuka ng dugo. Chinyu? Ikaw? Ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Si Huazi, na malubhang nasugatan, ay biglang nagluwa ng isang subo ng dugo. Nahihirapang itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Chinyu. Puno ng hindi pagnanais ang kanyang mukha. Lumingon si Chinyu para tumingin kay Huazi at malamig na sinabi, "Tama. Pinapahiya kita. Walang kabuluhan sa akin ang pagpatay sa iyo. Ngunit ang pagsira sa iyong puso ng Dao ay dapat na mas masahol pa sa kamatayan." Kabanata 1477, sa palagay mo ba ay wala nang iba sa rehiyon sa Timog? Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, si Huazi ay agad na nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Sa sandaling nawasak ang kanyang pusong Dao, ang kanyang lakas ay malamang na hindi na makasulong kahit kalahating hakbang sa buhay na ito. Huazi? Bumalik ka at sabihin kay Yongji na tinatanggap ko ang kanyang inaalagaan na ipagpatuloy ang paghahanap sa akin, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang mabigla ng husto. Ano ang mali kay Chinyu? Bakit niya direktang itinutok ang spearhead kay Yongji? Niligtas ba siya ni Yongji minsan? Tila. Itatapon na nila ang lahat ng pagpapanggap ng kabaitan. Pagkatapos noon, hindi na pinansin ni Chinyu si Huazi na parang patay na aso. Sa halip ay tumingin siya sa mga taong nasa harapan niya. Gawin mo. Ang panloob na chi ni Chinyu ay lumundag sa buong katawan niya. Hindi mapapantayan ang lamig ng ekspresyon ng mukha niya. Nagkatinginan ang lahat, at pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang mga spell ay ginawa, at sila ay dumiretso sa Chinyu. Ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng gininto ang liwanag, at ang kanyang kamao ay parang isang maningning na araw. Sa bawat pagwagayway niya ng kanyang kamao, ito ay magiging sanhi ng panginginig ng espasyo. Hindi nagtagal, sumali rin si Juwo sa larangan ng digmaan. Ang dalawa sa kanila ay nakaharap sa higit sa 100 tao, at ito ay hindi isang problema sa lahat. Bang! Ang kamao ni Chinyu ay nabasag sa ulo ng isa sa mga tao, direktang nabasag ang kanyang ulo. Umabot ang maliit na kamay ni Juwo at pumasok sa katawan ng isa sa kanila. So wala pang isang oras, ang 10 dagdag na mga tao ay ganap na natalo, patay o nasugatan. Kung titingnan ng husay sa labanan ni Chinyu at Juwo, hindi maiwasan ang lahat na mabigla. At ang iilang tao na ipinadala ng sektang Heavenly Cloud ay mas natakot. Mga ad ng pop future. Maiintindihan nila na makapangyarihan si Juwo, ngunit ano ang mayroon kay Chinyu? Paano magkakaroon ng kakilakilabot na lakas sa pakikipaglaban ang isang nagsasaka na soul stage cultivator? Hindi kaya nakalabas ni isa sa nakababatang henerasyon ng buong South Province. Sa pagtingin sa iilang tao na halos hindi nakatitig, nagkatinginan sina Chinyu at Juwo at nagpakita ng mapanuksong ekspresyon. Kaya ang mga tao sa Hilaga ay isang grupo ng mga basura. Gumisi si Chinyu. Ikinaway ni Juwo ang kanyang maliit na kamay at sinabing, paulit-ulit akong pinukaw ng iyong hilagang lupain. Nagagalit ako. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na agad akong tatanggo sa hilagang hangganan. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ang mga manunood sa paligid. Hindi ba masyadong mahina ang mga tao sa hilagang lupain?
Sa kaunting kakayahan, nang ahas silang pukawin si Juwo. Baliw ba sila? TSK. Mukhang na-overestimate natin ang mga tao sa Hilagang Lupain. Tama, sinasabi na ang mga tao sa Hilagang Lupain ay pawang mga elite na talento na walang kapantay na lakas. Pagkatapos makita sila ngayon, sila ay so lang. Ang aming Hilagang Lupain ay walang ganoong basura. Habang nag-uusap ang lahat, biglang yumanig ang spatial fluctuation sa hindi kalayuan. Kasunod nito, lumabas ang ilang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang mga taong ito ay nakatayo sa hangin at malamig na tumingin kina Chinyu at Juwo. Bahagyang sumimangot si Chinyu, may masamang premonition sa kanyang puso. Ang mga taong ito, kailan sila dumating? Bakit hindi nila ito naramdaman? At anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya kanina? Saan nanggaling ang basurang ito? Naglakas loob siyang tawagin tayong mga Hilagang Lupain at hiyain tayo. Isa itong malaking krimen. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos, sa isang mahinang tapik ng kanyang daliri, diretso niyang binasag ang ulo ng mga taong nakaitim na damit mula noon. Mga ad ng Pop Future. Nang makita ang eksenang ito, ang puso ng lahat ay napuno ng bakas ng pagkabalisa. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit sa kanyang harapan at sinabing, so ibig sabihin hindi mo sila mga tao. Ang ating Hilagang Lupain ay walang ganoong basura, malamig na sabi ng lalaking nakasuot ng itim na namumuno sa grupo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Natural niyang maramdaman na mas malakas ang mga taong nasa harapan niya. Ang Hilagang Lupain ay talagang nagpakahirap para mahuli ako, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Capture you. Umiling ang lalaking nakaitim na namumuno sa grupo. Ang layunin namin sa paglalakbay na ito ay hindi ikaw, kundi si Juwo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Nanggaling sila sa Hilagang Lupain para patayin si Juwo. Oo, tinakot mo ako? Inikot ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabi. Kung hindi ka pumunta para hanapin ako, hahanapin kita. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, si Juwo ay sumugod na may dalang whoosh. Inabot niya ang kanyang maliit na kamay at nag-ipon ng liwanag sa kanyang palad. Pagkatapos, idiniin niya ito sa isa sa kanila. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahang pagpatay. Sa kabaligtaran, nagbugad din ng madilim na liwanag ang palad ng lalaking nakasuot ng itim at sinalo si Juwo. Bahagyang kumunot ang noo ni Juwo at saka umatras. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinalaki ang mga tao sa kanyang harapan. Sinabi niya, mukhang nakahanda ka. Sa ganoong kakayahan, hindi ka dapat maging isang sangla ng Hilagang Lupain. Ang pangalan ko ay Sima Bei at ako ang taong namamahala sa operasyong ito. Matagal ko nang narinig si Juwo mula sa katimugang rehiyon, malamig na sabi ni Sima Bei. Malamig na tumawa si Juwo, ano si Sima Dong? Hindi ko pa siya narinig. Malamig na tiningnan ni Sima Bei si Juwo at sinabing, kanina ko lang nakita sa sarili ko ang lahat ng iyong nilikhang bulutong. Tunay na ito ay isang makajos na kasanayan. Kung tayo ay magsisimula ng isang todo digma, ito ay lubhang di kanais-nais sa ating Hilagang Lupain. Kaya, kailangan ka naming patayin ng maaga. Kill me. What big words. Malamig na tumawa si Juwo. Young millionaire from Lahog tells how she got rich. 100% vision without surgery. Here's an effective method. Tumingin si Sima Bei kay Juwo sa harap niya at walang pakialam na sinabi, para sabihin sa iyo ang totoo, kung one-on-one, baka hindi ako ang makakapareha mo. Gayunpaman, 8 kami at ikaw lang ang mayroon. Nandyan pa rin ako. Agad na tumayo si Chinyu. Gayunpaman, itinulak ni Juwo si Chinyu palayo. Malamig niyang tiningnan ang iilang tao sa harapan niya at sinabing, ito ang bagay sa akin. Sa iilan lang sa kanila, wala silang magagawa sa akin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Chinyu ay sobrang matigas ang ulo. Tumingin siya kay Juwo at sinabing, hindi lang ito ang negosyo mo, kundi ang buong South Province. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi maiwasan ni Juwo na matigilan. Pagkatapos, tumango siya at sinabing, okay. Kami. Sasali din kami. Biglang nagsitayuan ang mga nanunood.
Sasali din ako. Hindi natin sila hahayaang gawin ang anumang gusto nila sa Hilaga. Bigla na lang, lahat ng nanunood ay piniling sumali sa laban na ito. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Chinyu ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Sa sandaling ito, bigla niyang naintindihan si Xiaohai. Kung gayon, sabay tayong lumaban, malamig na sabi ni Chinyu. Napatingin siya sa iilang tao sa harapan niya, at mas naging malamig ang ekspresyon niya. Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ni Sima Bei. Inalis niya ang tingin niya sa lahat at walang pakialam na sinabing, isa lang silang basura. Paano kung sumali sila? Kung tutuusin, ikaw pa rin ang nag-aaway. Absolute dance, walang kwenta. Dito ka lang mamamatay ngayon. Ano, sa tingin mo ba ay wala nang iba sa ating South Province? Sa sandaling ito, isang boses ang nanggaling sa hindi kalayuan. Paglingon niya, nakita niya na ang taong dumating ay si Kuzu talaga. Puno na ng dugo ang katawan niya, at mukha siyang duguan. Nang makitang nagmamadaling lumapit si Kuzu, hindi napigilan ni Sima Bei na sumimangot. Bakit ka nandito? Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at nagtanong. Walang pakialam na sinabi ni Kuzu, bakit, nagulat ka ba? Sa tingin mo ba ay maaaring pumatay sa akin ang ilang walang kabuluhang ipinadala mo? Kung pag-uusapan, tila minamaliit ako ng mga hilagang lupain. Pagkatapos akong patayin, nagpadala ka lang ng ilang basura para harapin ang nangungunang martial artist. Napakaraming eksperto ang dumating, sabi ni Kuzu na may bahagyang pagdepresyon sa sarili. Kabanata 1478, ang alamat ng 3 baliw at 3 sukdulang kasanayan. Ang ekspresyon ni Sima Bei ay sobrang pangit nang makita niya si Kuzu na nagmamadali. Kahit na natatakpan ang kanyang mukha ng itim na damit, ramdam pa rin ng isa ang kalungkutan sa kanyang mukha. Mukhang minamaliit ka namin. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Sima Bei. Kasunod noon, ngumisi siya, sige, aalisin ko kayong dalawa. Ang panloob na chi ni Kuzu ay halatang hindi ganoon katatag. Kahit na pinatay na niya ang lahat ng mga tao sa hilagang lupain, hindi iyon ganoon kadali. Sa makatuwid, ang kanyang pagdating ay hindi naging sanhi ng labis na takot sa Sima Bei. Sina Juwo at Kuzu, dalawang top-notch martial artist, ay nagtutulungan. Ito ay isang bihirang tanawin. Tumayo si Chinyu sa tabi ni Juwo at malamig na tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Kanina lang, hindi niya ginamit ang fighting word formula. Sa madaling salita, marami pa ring puwang si Chinyu para sa pagpapabuti. Halika, hayaan mo akong tulungan kang mabawi ang iyong panloob na chi. Sa sandaling ito, biglang tumakbo si Juwo sa likod ni Kuzu. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at tinapik ang likod ni Kuzu. Ang mga agos ng espiritual na chi ay umagos sa kanyang katawan. Sa isang sandali, ang panloob na chi ni Kuzu ay unti-unting naging matatag. Mabilis ding nakabawi ang spiritual chi sa kanyang katawan. Ang ganitong eksena ay hindi maiwasang maging sanhi ng labis na pagkagulat ng mga tao. Ang ekspresyon ni Sima Bei ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Galit niyang pinandilatan si Juwo, ang kanyang puso ay puno ng galit at pagkabigla. Anong klaseng freak ito? Paanong ang kanyang katawan ay may ganoong siksik na espiritual na kapangyarihan at maaaring aktwal na magpadala ng espiritual na chi sa iba? Hindi napigilan ni Chinyu na malunok ang kanyang laway. Bagamat nakita na niya ito sa aking sarili sa Mount Huaning, ang makakita ng ganoong eksena ay labis pa ring nabigla kay Chinyu. Ads by Pop Future. Hindi nakakagulat na ang mga hilagang lupain ay nais na mapupuksa ito para sa aking sarili muna. Sobrang abnormal talaga ng existence niya. Paano maipanganak ang gayong halimaw sa pagitan ng langit at lupa, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang paglilinang ay hindi nangangailangan ng pagsusumikap, at ang espiritual na chi sa kanyang katawan ay masasabing walang katapusan. Anong uri ng pag-iral ito? Hindi, kailangan kong alisin si Juwo sa lalong madaling panahon, kahit anong presyo ang kailangan kong bayaran. Lalong naging determinado si Sima Bei na patayin si Juwo. Nagsimulang gumalaw ang mga tao sa paligid niya, at ang bawat katawan nila ay nagbuga ng makapal na hamog.
Kailangang sabihin na ang kanilang mga aksyon ay halos kapareho ng kay Hiteng. Kung sila ay magsanib puwersa, ito ay isang magandang pagpipilian. Umiling si Chinyu at mabilis na pinawi ang ideyang ito. Kung sila ay magsanib puwersa, ito ay isang sakuna para sa Lee Prefecture. Ngayon, mamamatay kayong lahat dito. Kayong dalawa lang ang hindi makakatakas, malamig na sabi ni Sima Bei. Paano kung kasama ako? Sa sandaling ito, isa pang malamig na boses ang narinig. Paglingon niya, nakita niya ang isang matangkad na figure na naglalakad mula sa hindi kalayuan. Ang kanyang mga yapak ay napaka-steady, at bawat hakbang niya ay tila niyayanig ang lupa. Xiao Hai. Nang makita ang taong ito, si Sima Bei ay ganap na hindi natahimik. Hindi ba siya ay nasa hilagang hangganan? Bakit bigla siyang pumunta dito? Si Xiao Hai. May sumigaw. Ads by Pop Future. 3 baliw, 3 ultimate, at 1 alamat. Talagang tinipon namin silang lahat ngayon. Bagamat ang iba ay hindi dumating, ang 3 taong ito ay sapat na upang mamuno sa buong katimugang rehiyon. Marahil kahit ang makalangit na sekta ng ulap ay matatakot. Kuya Xiao Hai. Bati ni Kuzo kay Xiao Hai. Bahagyang tumango si Xiao Hai at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Sima Bei at sa iba pang nasa harapan niya. How dare you barge in here? Napakalamig ng tono ni Xiao Hai. Sa sandaling ito, agad na nagkaroon ng balak si Sima Bei na umatras. Ang 3 sa kanila na nagtutulungan ay talagang hindi bagay na maaaring labanan ni Sima Bei at ng iba pa. Xiao Hai? Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Sima Bei. Tumawa ng malakas si Xiao Hai at sinabing, kailangan ko bang sabihin sa iyo kung saan ako pupunta? Si Sima Bei ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at labis na galit sa kanyang puso. Ang kanyang sariling plano ay ganap na nag-ambala. Today is your lucky day, malamig na sabi ni Sima Bei. Ngunit sabihin ko sa iyo, ang hilagang lupain ay hindi susuko. Mag-ingat ka. Habang nagsasalita sila, si Sima Bei at ang iba ay nagsimulang maglaho sa kadiliman. Sa tingin mo saan ka pupunta? Galit na galit si Juwo. Nang hahabulin na sana siya, pinigilan siya ni Xiao Hai. Hindi na kailangang humabol. Hindi na tayo makakahabol. Umiling si Xiao Hai. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Hai, sa wakas ay sumuko na si Juwo. Si Sima Bei at ang iba pang mga katawan ay dahan-daang naglaho sa kadiliman. Napakabilis, nawala sila ng walang bakas. Itong grupo ng mga bastard, talagang nakatutok sila sa amin. Hindi napigilan ni Juwo na makaramdam ng kaunting galit. Bilang isang taong nakatayo sa nangungunang martial artist sa katimugang rehiyon, kailan pa siya napagkunan ng ganitong paraan? Si Kuzu, na nakatayo sa gilid, ay pabirong sinabi, sige, dapat kang makontento. Ang mga taong pumatay sa iyo ay pawang mga nangungunang martial artist mula sa hilagang lupain. Ipinadala sila upang hanapin ako, at hindi sila kwalipikado. Habang nagsasalita siya, nagsimulang tumawa ang iilan sa kanila. Kasunod nito, tumingin si Xiao Hai sa karamihan, kinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, salamat sa lahat sa pagligtas sa amin. Talagang tatandaan namin ang pabor na ito. Bahagyang nahiya ang mga tao sa paligid, ngunit lubos din silang nagpapasalamat. Hindi naging madali para sa gayong malaking pagbaril na maging napakakumbaba. Kuya Xiao Hai, wala ka ba sa hilagang hangganan? Tanong ni Kuzo. Kinawian ni Xiao Hai ang kanyang kamay at sinabing, hanap muna tayo ng mauupuan. Mabagal tayong mag-chat. Okay. Agad namang nagplanong umalis ang grupo ng mga tao. Yumuko si Chinyu at tumingin sa mga taong naghahanda para tambangan siya. Kumunat ang noo niya at sinabing, I wonder kung sino sila. Tumakbo pasulong si Juwo at pinunit ang mga maskara sa kanilang mga mukha, sunod-sunod na inilantad ang mukha. Zuchi. Sa sandaling ito, bahagyang sumimangot si Kuzo. Tumingin si Chinyu kay Kuzo at sinabing, Kuya Kuzo, kilala mo ba siya? Napabuntong hininga si Kuzo bilang pasasalamat at sinabi, ang taong ito ay sikat sa South Province noon. Nang maglaon, napunta siya sa pag-iisa. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ay guest elder na siya ngayon ng sekta ng Tianian. Tianian sect. Bakas ng galit ang sumilay sa mukha ni Juwo.
Ang mga mata ni Chinyu ay hindi maiwasang bahagyang pumikit. Hindi ko inaasahan na siya ay ipinadala ng sekta ng Tianian. Huminga ng malalim si Chinyu. Tila kailangan niyang wakasan ang relasyon sa pagitan niya at ng sekta ng Heavenly Cloud. Sa panahong tulad nito, ang sekta ng Heavenly Cloud ay nakikipagtawaran pa rin sa mga personal na sama ng loob. Medyo hindi nasisiyahan si Xiaohai. Pumunta tayo sa Heavenly Cloud sect at tanungin sila ng malinaw. Sabi ni Juwo na may pagtatampo. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Ito ay isang bagay sa pagitan ko at ng sekta ng Heavenly Cloud. Ako mismo ang mag-aayos nito. Ayusin mo ang iyong sarili, aking asno. Nagawa na nila ito sa lawak na ito. Hindi na kailangang bigyan sila ng anumang mukha, galit na sabi ni Juwo. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, tulad ng sinabi ni Kuya Xiaohai, hindi ngayon ang oras para pakialaman ang mga bagay na ito. Bilang tuktok ng katimugang rehiyon, dapat kayong lahat ay magkaisa laban sa labas ng mundo. Tungkol sa usapin ng Heavenly Cloud Sect, kakayanin ko ng maayos ang aking sarili. Si Kuzu, na nasa tabi, ay tumango din at nagsabi, tama si Chinyu. Kung pupunta ako sa sekta ng Heavenly Cloud, nangangahulugan ito na ang iilan sa atin ay magdedeklara ng digmaan laban sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang mga tao sa Hilagang Lupain ay malamang na gustong makita ang eksenang ito. Kabanata 1499, sabay-sabay na patungo sa Hilagang Hangganan. Ang mga salita ni Kuzo ay hindi walang dahilan, at si Juwo ay huminahon din. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, kung gayon, paano mo ito pinaplanong harapin? Ngumiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung hindi ko talaga kayang harapin ito, tiyak na pupunta ako at hahanapin ka. Noon lamang nasiyahan si Juwo sa balikat ni Chinyu. Pagkatapos noon ay umalis na ang grupo ng mga tao sa lugar. Dumating sila sa isang restaurant at umupo. Ang Xiaohai na ito ay isa ring may karakter. Mahilig siyang uminom ng alak at kumain ng karne, kaya hindi nakakaiba sa kanila ang pag-upo. Big Brother Xiaohai, kumusta ang sitwasyon sa Hilagang Hangganan ngayon? Tanong ni Kuzo. Nang ilabas ang paksang ito, hindi napigilan ni Xiaohai na tumahimik. Ilang sandali pa, bumantong hininga siya at sinabing, napakasama. Kung gusto nilang tumuntong sa katimugang rehiyon, hindi na nila kailangang malapit sa hangganan. Ayon sa alam ko, marami silang teleportation formation, at ang mga formation na ito ay napakatalino. So powerful. Hindi maiwasan ni Juwo na medyo magulat. Hindi madaling iset up ang mga pormasayon ng teleportasyon, at mangangailangan ng malaking presyo ang mga ordinaryong pormasayon. Tama. Dahil sa mga problema sa kapaligiran, ang mga ninuno ng Hilagang Lupain ay matagal nang nagplano na lisanin ang Hilagang Lupain. Kaya naman, mayroong isang grupo ng mga tao na nakatuon sa pagsasaliksik ng mga pormasayon ng teleportasyon. Tinampot ni Xiaohai ang alak at sabay-sabay itong ibinuhos. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang mga kondisyon ng mga pormasayon na ito ay hindi malupit, ngunit mayroon ding mga paghihigpit. Ang mga paghihigpit ay hindi sila maaaring masyadong malayo at maabot lamang ang ating katimugang rehiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Hilagang Lupain ay target ang katimugang rehiyon. Hindi optimistic ang sitwasyon. Ako lang ang hindi makakapidyaw sa kanila. Nang marinig ito, agad na itinaas ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, pupunta rin ako. Aalis tayo bukas. Nagulat si Xiaohai, seryoso ka ba? Ads by Pop Future. Siyempre, nakasakay sila sa ulo ko. Paano ko sila matitiis? Galit na sabi ni Juwo. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Juwo kay Chinyu at sinabing, iiwan ko sa iyo ang Mount Huaning. Kailangan mong bantayan itong mabuti. Paulit-ulit na tumango si Chinyu. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, wala siyang magagawa sa Hilagang Lupain. Bukod dito, ang mga tao sa Hilagang Lupain ay tiyak na hindi lamang saisalakay sa mga hangganan. Dahil nagkaroon sila ng teleportation formation, malaki ang posibilidad na lilito sila sa bawat sulok. Kuzu, gusto mo bang sumama? Tanong ni Juwo. Tumawa ng mapait si Kuzo at sinabing, ipapaubaya ko sa inyo ang bagay na ito ng pagliligtas sa mga tao sa mundo.
Nang makitang tumanggi si Kuzu, hindi nagsalita si Xiaohai at tumango lamang. Sa totoo lang, para labanan ang hilagang lupain, kailangan pa rin natin ang suporta ng Heavenly Cloud Sect. Sa sandaling ito, biglang ibinuka ni Qinyu ang kanyang bibig at sinabi. Bilang pinakamalaking sekta, imposible para sa Heavenly Cloud Sect na nasa labas ng mundo. Tama. Sumang-ayon si Xiaohai. Ngunit batay sa aking pag-unawa sa sekta ng Heavenly Cloud, hindi sila gagawa ng hakbang maliban kung ito ay isang all-out war. Ang dog-faced sect master na ito ng Heavenly Cloud Sect ay napunta sa seklusyon, at ngayon ay mayroon siyang mukha ng aso na unang elder na mamamahala sa Heavenly Cloud Sect. Ang unang elder na iyon ay isang basura lang, ano ang magagawa niya? Pagsumpa ni Juwo. Si Xiaohai, na nasa tabi, ay hindi napigil ang tumawa ng mapait. Sabi niya, mukhang may dahilan kung bakit hindi makagalaw ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Anong dahilan? Hindi ba't para protektahan ang kanyang sekta? Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Juwo. Natahimik si Xiaohai. Ilang sandali pa, bumantong hininga siya at sinabing, siguro. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay talagang mahalaga sa kanya. Hindi na nagtanong pa ang iilan sa kanila. Pagkatapos kumain, pinunasan ni Xiaohai ang kanyang bibig at tumayo, sinabing, Juwo, aalis tayo bukas. Bumalik ka at maghanda muna. Hinampis ni Juwo ang mesa at sinabing, okay, walang problema. Hindi na nagtagal si Kuzo at umalis kaagad. Pagkaalis ng iilan sa kanila, bumalik sina Qinyu, Juwo, at ang iba pa sa Mount Wanning. Pagkatapos ng labanang ito, medyo nasira ang reputasyon ni Yongji. Halos lahat ng nasa labas ng mundo ay tinatalakay ang bagay na ito. Ang pinag-uusapan nila ay hindi lamang ang lakas ni Qinyu at Huazi, kundi pati na rin sina Juwo at Yongji. Bagaman ito ay isang mahusay na labanan sa pagitan ng Qinyu at Huazi, sa katotohanan, kung ano ang makikita sa likod ng mga eksena ay ang labanan sa pagitan ng Juwo at Yongji. Tama. Tinalo ni Qinyu si Huazi. Ito ay sapat na upang patunayan na ang diskarte ni Juwo ay mas makinang kaysa kay Yongji. Hindi pa sila nag-away dati, ngunit nagpadala sila ng sarili nilang mga juniors para magkatabi. Sa ilang sandali, ang lahat ay nagbubuntong hininga sa emosyon. May mga tao rin na nagsimulang mag-analyze kung sino ang pinakamalakas sa tatlong Ultimate 3 Madman. Tuldok. Lungsod ng Yongji. Bumagsak si Huazi sa lupa, ang kanyang mukha ay kasing putla ng kamatayan. Nawasak ang kanyang Dao Heart, at malamang nawala na siyang pagkakataong umunlad sa hinaharap. Sa pagtingin sa kalahating patay na Huazi sa lupa, ang ekspresyon ni Yongji ay napaka hindi magandang tingnan. Ang Great Hall, na noon pa man ay mapayapa, ay tahimik ngayon. Foster Father, hayaan mo akong pumunta at hanapin ang Qinyu na iyon upang bayaran ang score. Tutulungan kitang ibalik ang iyong mukha. May nagboluntaryo. Umiling si Yongji at sinabi sa malalim na boses, hindi na kailangan iyon. Nasira na ang mukha niya. Napakahirap na maibalik ito. Minamaliit ko ang kakayahan ni Qinyu. Huminga ng malalim si Yongji, sumandal sa upuan, at hinimas ang kanyang mga templo. Ay ampon, hahayaan mo bang magbulalas ng kalokohan ang mga tao sa labas? Oo. Sinabi nilang lahat na ang lakas mo ay mas mababa sa Juwo, kalokohan lang. Foster Father, maaari mo ring alisin si Juwo. Namumula ang mukha ni Yongji, at ang kanyang puso ay napuno ng matinding galit. Tanggalin si Juwo. Hindi ganoon ka-simple. Kung pwede lang talaga siyang tanggalin, matagal na niyang ginawa, bakit hanggang ngayon? Sige, pwede na kayong umalis muna. Ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay sa inis. Walang nang ahas na magsalita pa. Nagbaw silang lahat at umalis. Pagkaalis nila, umupo doon si Yongji at nag-isip ng matagal. Gulong-gulo ang isip niya at wala siyang maisip na solusyon. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng itim ang biglang sumulpot sa harap ni Yongji. Mr. Yongji. Kinulong ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang mga kamay. Malamig na sinulyapan ni Yongji ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, ano na naman ang ginagawa mo rito? Ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, narito ako para sabihin sa iyo ang isang magandang balita.
Anong magandang balita ang makukuha mo? Malamig na sabi ni Yongji. Mahinahong sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, nakatanggap lang ako ng tumpak na balita. Ang ganap na sayaw ay papunta sa hilagang hangganan. So, naging malamig ang ekspresyon ni Yongji. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong gumawa ng gulo para sa ganap na sayaw muli. Siyempre hindi. Umiling ang lalaking nakasuot ng itim. Ang ganap na sayaw ay umalis sa Mount Huaning, ngunit si Qinyu ay nanatili. Sa madaling salita, maaari mong lampasan ang ganap na sayaw at patayin si Qinyu. Pagkasabi niya nito ay agad na nanliit ang mga mata ni Yongji. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kung walang Juwo, ang Qinyu lamang ay wala. Tama ba ang impormasyon mo? Tumingin si Yongji sa lalaking nakaitim na damit. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, talagang totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at hindi nagsalita ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya ng may malamig na mukha, sige, sige. Pagkatapos ay pupunta ako sa Mount Huaning. Narinig ito ng lalaking nakasuot ng itim at mabilis na sinabi, kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita ni Mr. Yongji. Pagkasabi niyon ay hindi na nagpatuloy ang lalaking nakaitim na damit at agad na umalis sa lugar. Kabanata 1500, nagpaplano laban sa isa't isa. Sa sandaling ito, sa Heavenly Cloud Sect, ang ekspresyon ng unang elder ay lubhang hindi magandang tingnan. Nalantad na ang bagay. Ang mukha ng unang elder ay kasing dilim ng tubig. Sa sandaling ito, lumabas si Dizun mula sa kadiliman. Tumayo siya sa tabi ng unang elder at sinabi, Unang elder, bakit kailangan nating makipaglaban hanggang sa kamatayan kasama si Qinyu? Hindi ba dapat tumutok na tayo sa hangganan ngayon? Tinulyapan ng unang elder si Dizun at saka ngumuso, upang labanan ang mga dayuhang puwersa, kailangan mo munang ayusin ang mga internal affairs. Kung hindi ko siya papatayin, tiyak na lalapit siya sa akin sa hinaharap. Nagmamadaling sinabi ni Dizun, maaari akong kumilos bilang isang middleman at makipag-ayos para sa iyo. Makipag-ayos. Ngumisi ang unang elder, Dizun, masyado kang walang muwang. Siguradong hindi niya ako bibitawan. Tinapik ni Dizun ang kanyang dibdib at sinabing, unang elder, maniwala ka sa akin. Ako ang magiging middleman. Kakayanin kong ayusin ang bagay na ito. Ibinuko muna ni Elder ang kanyang bibig at may sasabihin sana nang biglang may pumasok sa isip niya. Pinaikit muna ni Elder ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya at tumingin kay Dizun. Dizun, sa totoo lang, ayoko na maging stalemate sa kanya. Kung may pagkakataon, handa akong makipag-ayos sa kanya. Nagkunwaring bumantong hininga si First Elder. Agad na sinabi ni Dizun, unang elder, nagsasabi ka ba ng totoo? Talaga. Tinapik ng unang elder ang kanyang dibdib at sinabi. Nagmamadaling sinabi ni Dizun, unang elder, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Hahanapin ko siya. Sinabi ng unang elder sa malalim na boses, sigurado ka bang makikinig sa iyo si Qinyu? Tiwala ako. Nagmamadaling sabi ni Dizun. Bahagyang napabuntong hininga ang unang elder at sinabi, mabuti. Kung gayon, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Hanggat maaari mo siyang hikayatin, handa akong makipagkita sa kanya at makipag-usap. Mga ad ng Pub Future. Agad na sinabi ni Dizun, mabuti. Unang elder, huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon sa Mount Huaning. Hindi nagtagal, umalis si Dizun sa sekta ng Heavenly Cloud at pumunta sa Mount Huaning upang hanapin si Qinyu. Tumingin muna si Elder sa likod ni Dizun at hindi maiwasang mapangiti. Masyado ka pa ring bata, ngini siya ng unang Elder. Sa sandaling ito, lumakad ang Deputy Sect Master mula sa gilid. Plano mong gamitin ang pagkakataong ito para tanggalin si Qinyu? Tanong ng Deputy Sect Master. Walang pakialam na sinabi ng unang elder, hindi lamang para tanggalin si Qinyu, gusto ko ring mag-udyok sa pagitan ni Dizun at Qinyu. Ibinuko ng Deputy Sect Master ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Tipunin kaagad ang 18 Diyos. Sa pagkakataong ito, dapat natin siyang patayin kahit anong mangyari. Malamig na sabi ng unang elder.
Maliban sa 18 Diyos, nagpa siya din ang unang elder na personal na dalhin ang virtual entity para patayin si Chinyu. Sa dalawang antas ng proteksyon, kahit na may mahusay na kakayahan si Chinyu, hindi siya makakatakas. Tuldok. Bundok Huaning. Pagkaalis ni Juwo, ang lugar na ito ay naging cultivation ground ng Chinyu. Para naman kina Wenda at Wen-er, araw-araw silang umiinom at nag-e-enjoy. Maging ang dalawang attendant ni Juwo ay nakorrupt ni Wenda at Wen-er. Nakakalungkot na umalis si Juwo, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa ngayon, si Chinyu ay napakalihim tungkol sa impormasyon tungkol sa South Prefecture. Karamihan ay dahil kay Juwo. Kung wala si Juwo, binalak ni Chinyu na hanapin si Zuo Jing at ipascout ang balita. Nais niyang makahanap ng isang malaking libingan upang linangin at magsikap na tumuntong sa makapangyarihang kaharian sa isang iglap. Mga ad ng pop future. Akmang aalis na si Chinyu, bigla niyang naramdaman na may papalapit. Isa pa, hindi mahina ang aura ng tao. Ang panloob na chi ni Chinyu ay hindi mahina. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang malungkot na banal na mga mata at tumingin sa malayo. Dizun. Natigilan si Chinyu. Nagulat siya agad. Bakit siya pumunta dito? Hindi na masyadong nag-isip si Chinyu at mabilis na lumabas. Sa ilang sandali, dumating si Dizun sa harap ni Chinyu. Guro. Matapos makita si Chinyu, mabilis na naglakad si Dizun. Ngumiti si Chinyu at sinabing, bakit ka pumunta dito? Paanong pinahintulutan ka ng unang elder na umalis? Napabuntong hininga si Dizun at sinabing, Guro, pumunta ako dito sa pagkakataong ito, para maging lobbyist. Lobbyist? Anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Sinabi ni Dizun sa malalim na boses, ngayong ang mga tao sa Hilagang Lupain ay nakapasok na sa South Province at ang lahat ng ambisyosong tao ay pumunta na sa hangganan, sa palagay ko ikaw at ang sekta ng Tianyin ay dapat magkaisa laban sa labas ng mundo pansamantala at huwag mag-aksaya ng labis na enerhiya sa isa't isa. Nang marinig ito, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, gusto mo bang patawarin ko ang unang elder? Hindi. Umiling si Dizun at sinabing, pinatay niya si Xingyu. Kahit ako hindi ko siya patatawarin, pati ikaw. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Buti na lang at hindi nawala ng konsensya ang batang ito. Dapat tayong magkatabi ngayon. Pagkatapos nating malutas ang problema sa Hilagang Lupain, aayusin natin ang mga personal na sama ng loob sa inyong dalawa, sabi ni Dizun sa malalim na boses. Gumisi si Chinyu at sinabing, sa tingin mo ay pakakawalan ako ng unang elder. Ilang araw na ang nakalipas, nagpadala siya ng taong pumatay sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Dizun, Guro, pinadala ako ng unang elder dito. Gusto ka rin niyang makausap. Pinadala ka niya rito. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura. Sa ugali ng unang matanda, paano siya mag-iisip ng napakalayo? Kung talagang gusto niyang gawin iyon, hindi sana siya nagpadala ng mga taong pumatay sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. Talaga. Tinapik ni Dizun ang kanyang dibdib at sinabing, Guro, maniwala ka sa akin. Ang pagsalakay sa Hilagang Lupain ay napakaseryoso ngayon. Bilang numero 1 sekta sa Katimugang Rehiyon, natural na dinadala niya ang bigat nito. Sa ngayon, umaasa siyang maaari kang magkaisa laban sa labas ng mundo, same time na sabi ni Dizun. Natahimik sandali si Chinyu, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Agad na tuwang-tuwa si Dizun nang marinig iyon. Nagmamadali niyang sinabi, pumili ako ng lugar at mapag-usapan ninyo ito ng personal. Paano? Oo naman. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, pero may kondisyon ako. Paulit-ulit na tumango si Dizun at sinabing, walang problema. Ayos ang 10 kondisyon. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, pipiliin ko ang lugar at oras. No problem. Nagmamadaling sabi ni Dizun. Guro, babalik ako at ipaalam sa unang elder. Sandali. Huminto si Chinyu Dizun at sinabing, bumalik ka at sabihin sa kanya na magkikita tayo sa Yinpala sa loob ng 10 araw. Okay. Tumango si Dizun. Hindi na siya nagtagal at umalis na agad.
Pagkatapos niyang makalayo, lumapit si Wendagen at bumulong, Chinyu, naniniwala ka ba talaga sa kanya? Maaaring ang batang ito ay ipinadala ng unang elder upang magsinungaling sa iyo. Tama iyan. Sa karakter ng unang elder, tiyak na sasamantalahin niya ang pagkakataong kumilos sa iyo, dagdag ni Wen-er. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi gagawin iyon ni Dizun, ngunit, maaaring nalinlang siya ng unang elder. Then why you agree to him? Napakunot ang noo ni Wenda. Ngumisi si Chinyu, dahil nang ahas akong sumang-ayon sa kanya, natural na mayroon akong countermeasure. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, tumingin si Chinyu kina Wenda at Wen-er at sinabing, manatili kayong dalawa dito at huwag pumunta kahit saan. Pupunta ako ngayon sa Yin Palace. Gusto mo talagang pumunta? Sumimangot si Wenda. Ngumisi si Chinyu at sinabing, maaga o huli, may katapusan sa pagitan natin. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong patayin ako, at gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong patayin siya.